Ulan na ulan dito, Dad, di ba? Hello, kuya. Apo. Test na rin pala sila. Okay. Diretso po, Dan? Opo. Ito po sa may Hilux Jeep, parada. Okay. Sige po. Ayan na. Relax. Ikaw nag-drive? Apo. Ay, hindi mo ba nasasara, Dan? Ay. Hindi ba niya nasasara, Dan? Alright, bagong series po tayo at andito po tayo sa Kapatalan, Siniluan, Laguna at pupuntahan natin si Sir Conrad at si Ma'am Beth ng Solanzo Integrated Farm. Sila po ay unang nakilala natin dun sa second Thailand tour natin with Inspired Learning Tours. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, dalawa na po ipapadala natin sa Vietnam tour ng all expense paid. Courtesy naman yan ng Amo Organic Fertilizer. Hi, sir! Naalala mo? Oo. Ba kayo sa Canada, US? Sa US po. US? California. Apo. Hello po. Yun si Sir Buddy, yan po yung Hello, ma'am. pinasikat. Ay, hindi naman. Oo nga po. Sinabi lang ni Ma'am na Test na po kayo, ma'am? Sila test ang na. nag-assess ng mga ano. mag-a-assess po. Ay, sige, ma'am. Sige po. Apo. Isipin niyo po. Apo. Sige, ma'am. Si Tom may farm din eh. Hello, sir. Ay, hello. Sa Cabinti. Gabindi. Kasama po kami ng Matin Carla, di ba, na sa Pangil? Apa. Yung before. Apa. Kasamahan po kami nun. Sir, kapitan lang kita. Ano, sir? Bumana po ako. Baba na lang kayo, sir? Assessment na po kami. Ay, sige po. Eh, kayo mag-assist. Ay, mag-assessment. Sige pa. Ilan po ang ano, sir? Ang namamahala dito? So, ang dami mong structure. yan, sabyanan ko yan eh. Ang tawag ko nila dyan, glass house. Glass house. Actually, ang una namin tinayo ito eh. Ito yung farmhouse. So actually, ang bala ko dito na retirement farm. Kaso, isa lang yung nabili kong lote noon dito, mga 1.7 hectares. Katapos yung mga katabi, nag-offer na sila eh. Oh, ganyan na yan. Sa ilang hektare na ngayon? So, 8.5 total. Laki. Actually, yung magkakatabi yun, sir? Magkakatabi. Ang huli kong nabili, itong harap eh. Okay yung presyo nung nasa loob. Pero yung nasa bukanang medyo mataas eh. Then actually, may lote pa dyan yung isang general eh. In-offer niya sa amin. Tinanong ko kung magkano presyo. Sabi niya, magkano bang gusto mo? Sabi niya. So, sinabi ko yung bili ko nung katabi. Umayag? Ayaw? Pumayag. Okay. Madaling kausap. Magkano na ba ngayon dito, sir? Actually, kung basehan natin yung harap, 250 per square meter yun eh.
250. Oo. Mura pa. Pero yung dito, may nabili nga ako dyan, 45 lang eh. May 35. Pagkatapos 65, then 75 yung sa general. Then 250 yung sa harap. So bagay, magkaroon ka lang naman ng isang harap eh. Oo. Para may access ka lang eh. Oo Then nga the rest, Kailang problema pag bumibili ka ng lupa, yung mga illegal occupants. So yun yung problema. paano niyo sinusolve yan? Actually, nung usapan namin nung may-ari, paalisin muna nila bago namin i-close yung deal. Pero sabi nila, susulatan lang daw nila para, kasi illegal occupants eh. Pero merong mga holdover na ang gine-claim nila, timberland. Kasi yung sa highway, may setback pala yun ng mga 15 meters yata eh. For expansion. So, So, ang tawag nila doon, timberland. So, meron mga holdover na akala namin, tuloy-tuloy na yung, yung expansion. Medyo natigil eh. Meron pa dyan yung patag talaga eh. Nag-holdover siya. So, ayaw umalis. Nag-consult na sila sa DNR, sa Department of Highways. So, sabi, hindi... Ibig mong sabihin, sir, sinasabi mong frontage mo yun doon sa highway. Ito. Itong Yan. kalsada na to. Yung kalsada na yan. Yung dinaanan namin. Yung dinaanan nyo, oo. So, may mga ilang holdover dyan. Na supposedly iyo yan. Iyo yan talaga. Katapat namin kasi ang kiniklaim nga nila, timberland. So, ang may-ari nun, yung Department of Highways. Government. Ang ganda. Talaga, sir. Ganun lang ang lupa rito. Pero may dinedevelop na subdivision. Nabili nila yun 700 na eh per square meter. Sino Recently. subdivision nun? Tiga Antipolo yata yung developer. At least ito, fully planted na ng trees, sir? Actually, nung nabili namin to 2018 eh. Ganyan na. Hindi. Wala. Talagang Ayun, gubat dito. siya. Okay. Gubat Mas talaga gubat siya. Dati. Mas gubat siya dati. Tinanggal yung walang value na trees. So, unti-unti namin pina-clear. Tapos, nakakakuha kami ng mga planting material sa UP, IPB. IPB. So, yung mga nyog, ano pa nakuha namin doon? Pagkatapos yung sa kawayan namin, di ba meron kang na-feature noon dyan sa Santa Maria ba yun? Yung kawayan? Pililya. Doon kami kumuha ng kawayan. So nagpatanim ako ng kawayan para may magamit kami sa mga structures later on para makatipid. Then may na-feature ka rin yung sa Lukban. Doon sa University Sampaloc. siya. Lukban. So pinuntahan ko rin yun. So si Erald. Nagpapa-reserve ako ng mga mga planting materials. At least sa kanya mura. Oo nga eh. May 25 pesos pa siya eh. May 50. Kasi pang lang para lang tuloy-tuloy lang operation ng ng school, university. Kailangan nila, hindi naman nila kailangan kumita. So nung before tayo before tayo pumunta ng Thailand or after, pinuntahan ko 'yon. Kasi napanood ko dun sa mo. So mahirap din mag-develop ng farm. Talagang mahirap. Malaki na gastos mo dito, sir. Malaki. Lalo na yung unang batch ng namin. Kasi ang mali ko, kumuha ko ng katiwala na taga rito. So parang may junior farm na kami eh. May junior house pa rin kami, mga ganon. Kasi nung una, yung pasweldo ko ng tao, doble nung pasweldo ko ngayon. Pero yung accomplishment nila, wala pa sa kalahati. So doble yung accomplishment ngayon, pero mas mababa yung pasweldo ko ng 50%.
Dati, nagpapasweldo ko ng mga 70,000 per month. Per month? Ngayon, siguro mga 30 lang. Yung, ano. Pero yung second batch ko, galing ng Masbate sa Visayas. Paano mo hinanap yung mga? Yung, nung nagkakaproblema na ako, so, ang laki ng cost ko eh. Ito, hindi ka maniniwala, 2.5 million ang cost nito. Itong bahay? Yeah. Pina-estimate ko eh sa mga kontratista. Oh. Sabi nila yung materials niyan, mga 700,000 lang. So, kahit na-doblehin mo yung Sobra pa. Sobra pa. 2.5 million. Then yung glass house na yan, 1 million yan eh. 1.3 pa nga yata. Talaga? May sinasabi sila na yung for the boys, yung Ipakilala muna kita, sir. Si Sir Conrad Solanso dito sa Solanso Integrated Farm. Dito po yan sa Siniluan, Laguna. Ako po si Conrad Solanso. By profession, industrial engineer po ako. Bago kami pumunta sa US, nagtrabaho muna ako dito. Nagtrabaho ako sa Solid Mills Group of Companies for 18 years. Then, nakapag-set up kami ng franchise ng Monterey. So, nag-retire ako doon sa Solid Mills bilang marketing manager. Then, nag-full-time kami sa Monterey. Yeah. So, nagkaroon kami ng 2 stores. Then, after that, nagkaroon kami ng mga ibang opportunities. Nagkaroon ako ng woodworks. Nag-supply ako ng mga pinto at saka mga window grills sa mga subdivisions. Kasi nag-boom noon yung ang construction. Then nung 2001 na-approve yung petition namin. Pinetition kami ng parents ko ng father ko. Then nakapunta kami sa US. Pero nagkataon noon katatapos lang nung 9/11. So, ang hirap maghanap ng trabaho sa US noon. Hirap talaga. So, unti-unti namang nakapag-adjust. Then, nag-decide na kami mag-stay kami sa US. Ilan ang anak niyo, bali, sir? 2 anak ko. Doon na sila nakapag-aral. Although, yung panganay ko noon, 12 years old yata. So, kagagraduate siya ng high school. Patapos, tinuloy na lang niya doon. Then, nag-join siya sa military. After that, nag-decide siyang bumalik dito. Siya yung andito ngayon. Talaga? So, nag-stay siya rito? Nag-stay siya dito. So, siya nag-manage nito ngayon? Siya ngayon ang wala kayo? Kasama yung tita niya, yung kapatid ni Beth. Yung kapatid ni Beth kasi graduate siya ng UP. Nag-master siya ng entomology Then nagtrabaho siya sa sa Erie. So silang dalawa ngayon ng nagmamanage. Nagmamanage nito. Yan, si Sir Conrad ay nakasama natin sa yung second Thailand tour. Kakasama tayo doon. At sir, umuwi ka pa talaga noon, no? From US para lang umattend doon? Umuwi kami, Ayan. Bahala ko rin sanang umattend sa Vietnam. Sa Vietnam. Ang problema, kagagaling ko lang ng bakasyon. So, mahirap Kailangang magtrabaho muna. Anong work mo, sir, sa US ngayon? Actually, meron akong brokerage sa real estate. Real estate broker ako. Okay. At saka insurance broker ako. So, self-employed. Pwede mong gawin dito o wala dito ka? Kailangan mo mag-report? Pwede. Pwede naman kasi online naman ang pwede kang mag-market online. So, pwede rin naman. Kasong problema dito, mabagal yung internet. Magpakabit ka ng yung Starlink. Okay bang nun? Oo, dami ng mga farms na mga farms yung nagpapakabit. Para wala silang problema sa connection. Sa connection. Susubukan namin yun. Remember, nung nagkausap tayo doon sa Thailand,
sabi mo, Dracena, maganda. Nagpatanim kami ng Dracena sa taas eh. So, malaki siya. Actually, katatanim lang yun. Siguro mga 3 months pa lang o 2 months. Okay. Although, meron kaming mga tanim dyan. Kasi yun ang ano dito eh. Yun ang nabubuhay na tanim. Saka maraming yung mga pumupunta na namimili. Yeah. Dinadala nila sa Dangwa. Sa Dangwa yata eh. Hindi ba seasonal yun? Hindi. Huli raw yun. Well, may siguro, may nagpipik din. May mahina rin. Pero continuously yan, on a weekly basis, need yan. Hindi naman nawawala ng namamatay. Ang kinakasal, diba? Ang mga binyag. Tuloy-tuloy naman yan eh. Meron pa yung binibraid nila yung yung Dracena, di ba? As ornamental plants. As ornamental plant. Giveaways, ganyan. Then may mas nagsabi maganda pang yung tatlong daw, stems. Meron yung nagsasabi 250 daw. Ganun bang presyo nun? Hindi, retail yun. Retail. Retail yun. Kasi mga namimili dito, mga 2 pesos yata o 1 peso lang bili. Dali mo na sa Doon na lang. Kasi ilang salin pa yan. Iba yung nandito. Taga dito na kilala niya yung mga may farms. So, di siya mag-aayante. May buyer siya. Naghihintay. Papasa niya doon. Yung buyer na yun yung biyahero. Dadalhin niya yun sa Balintawak. Balintawak sa Dangwa. Ibebenta niya rin doon sa... May wholesaler din doon. Yung wholesaler doon, siya ngayon ang mag-spread doon sa mga pwesto-pwesto. So dapat yung wholesaler ang Inside the wholesaler or i-alok mo doon sa mga sa isa-isa, stores. di ba? In each store. Once na nakilala ka dyan, sir, tuloy-tuloy na yun. Madami daw doon, dati nagtitinda lang ng bulaklak. Umayaw na doon, nagtanim na lang. Ng cut foliage, siyang tawag. Yung accent sa flower arrangement. Malakas yun. Nagtry kami magtanim din ng ng dragon fruit. May dragon fruit kami dyan. Siguro mga 700 na puno yun eh. Bumubunga ng ayos. Bumubunga naman. Ang problema lang pag ganito, Wet so eh. nagkaka-canker Fungus, siya. Fungus. So yun lang ang problema. Pero pag yung season ng dragon fruit, okay naman Maganda siya. rin. Yeah, maganda rin. Tsaka matamis yung namin. Talaga? Yeah, matamis siya. Kalamansi, wala kayo? May konti kaming kalamansi. Ang marami dito, nagpatanim kami ng lansones. Pero ang problema yata sa lansones, yung kailangan may drought, di ba? Kung ilang weeks yata yon para magmulaklak. Mamulaklak. So, isang problema yon. Then, may tanim din kaming rambutan. Siguro yung lansones ko dito, mga 250 eh. Then, rambutan, mga 250 din. Pero nagtanim din kami ng durian. Nagtanim na kayo? Sila, Sina Tricia. Napanood ko ngayon ang ganda ng farm nila. In fairness. Ang ganda. Supposedly yun, originally, gagawing subdivision yun. Yun, kanila. Pero din ako na-feature na may durian dyan sa Santa Maria. Tabi mo lang. Santa Maria. Diba yung from town ng Siniluan, going pag ganito. Yung may crossing doon eh. Malapit lang ang Santa Maria dito eh. Doon, ang dami niyang, ang sarap din ng durian niya. Daming bunga. Ang problem lang, masyadong windy. Oo nga, malakas ang hangin dito eh. Nabubuwal yung trees. Buti doon kina Tricia, hindi malakas ang hangin. Ewan ko, mahangin din doon. Pero feeling ko, hindi masyado. Mas mahangin dito sa area na to. Di ba nagkarlan ba sila? O Hindi, pagsan? sir. Ano na sila? Mahayhay. Mahayhay. Next to Lukbad. Nagkarlan, Liliw, Mahayhay.
Lokban. Lokban. Halos magkakaano naman kayo? Magkaka-climate kayo? Pero Same climate. nakita ko magandang jackfruit dito eh. So kumuha kami ng Kaya ano? kay Henry. Kay Henry. Oo. Ibiark. So, At ilan ba least yung sa naitanim ko? kanya, Oo. sigurado, hindi yung, di ba minsan kasi may mga fake eh. Aha. At least kay Henry, sigurado. Medyo mahal lang na. Medyo mahal. Oo. Meron pa nga yung triple stock. ano eh, nakakuha kami noon. Bibigyan Pero niya ako. nung huli, sabi niya, pupunta kami diyan. Dito, Luzon. Bago niyo piniture siya eh. Pupunta kami diyan, magdadala kami ng so ano. na siyang nakontak? Oo. Nakontak okay. siya nung anak ko. Yung anak ko kasi ang ano eh, yung nasa Search. US. Oh, I see. So, nung una, bumili muna kami ng single stock pa lang yata nung una eh. Market ang langka, ha? Mhm. Yung market. Siguro mga 150 yung puno namin Malalaki dito. Maliliit pa naman. Kasi katatanim lang namin last year eh. Mhm. So, ang ginawa niya, may nabili kami sa kanyang double stock eh. So, tinuruan niya yung mga tao na mag-triple stock. Saan galing yung yung rootstock? Dala niya. Dala niya. Pagkatapos nagdala siya ng Tinanim niyo. bunga. Nagdala siya ng bunga. Di nung kinuha namin buto, sabi niya itanim niyo yan para may pang kayo. Pang Triple. Kain muna tayo. Ay, sige po. Si Ma'am Cathy, si Sofia, si Janro po. Hello. Sige po. At least may nagmamanage dito. Ha? Sobrang bilis ang buhay. Buhay doon. Naghahanap ako ng iba na ayoko na ng malaki. Yung na lang, pahinga. Yung pang sarili talaga. Pang sarili lang na hindi kailangan negosyo. May konting trees ka na harvest mo para sa'yo, kakainin mo. Ganun na lang. Parang mas maganda yata yung gano'n. Oo nga pala siya si Acer, siya yung katiwala namin ngayon. Siya yung pinaka-farm manager. Yan ang nahihirapan namin. Oo. Gusto ko. Ano to? So, actually, yung asawa niya, Hindi tilapia eh. dating yaya nung mga anak ko eh. 16 years old pa noon, nasa amin na. Oo. Ay, sorry. So, nung pumunta na kami sa US, binenta namin yung mga stores namin, di ba? So sila, sumama sila doon sa sa nakabili ng stores. Tapos may lote kami doon sa Santa Rosa na idol eh. So pinatira namin doon. Hanggang sa nagkaasawa na siya, nagkaanak, then nawalan kami ng communication. Tapos nung namang problema na kami dito, noon gusto ko nang i-give up to eh. Ito. Gusto ko nang ibenta eh. Ito. Wow, kumakain ng cake. Try mo lang. Tapos So, hinanap ko siya. Actually, yung anak niya nag-send sa akin ng invite eh. Na mag-friend invite. So, in-accept ko yung invite niya. Then, nagkaroon kami ng communication ulit. Tapos, in-offer ko na, sabi ko, pag-aaralin ko yung anak niyo, pero kayo yung magbantay ng farm. Pero matagal din pinag-isipan eh, kasi nagtitinda sila, may negosyo siya eh. Nagpa-barbecue dun sa GMA. Malakas. 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 Nakapundar sila. Pero sa kakakulit ko, pumayag siya. Then nung dinala namin dito, siyempre may rejection sa mga datihan. As usual. Ano ba ito? Chinese broccoli. Ang dami niyo pong handa. Kataon Pasko eh. Isa pa yun. Pasko lang. Kailan ka na? Kailan po uwi ninyo? Ten. Sa 10. So,
Sa 2, pumunta kami ng Dumaguete para ma-meet yung mother ng girlfriend ng bunso namin. Then, babalik kami ng 3. Matapos, pabinyag ng baby ng 4. Then, yung 5 to 9, pupunta kami ng Bali. Kasi yung dating business partner ko sa US, umuwi ng Bali. So, nag-for good na siya doon. In-invite niya kami na pasyalan siya. So, Kanin mo dito to? kanin na Kanin dito. May kumukuha sa amin na ganyan eh. So, ang problema dito yung marketing. Medyo malayo kasi. Malayo. Malayo, oo. Then, kung yung mga common vegetables yung itatanim mo, very sensitive siya sa presyo eh. So, nakipag-tie up kami sa... Actually, nung pag nasa US ako, umaattend ako ng mga seminars eh, yung mga online seminars. So, meron yung isang instructor po, instructress, na ilang beses na ako naka-attend sa seminar niya. Then, nakapagkwentuhan kami. Eh, may farm siya dito sa Santa Maria at saka sa Tanay yata eh. Ang tanim niya, ito ang mga broccoli, parsley, mga ganon. Kale. So, in-offer niya na tuturuan niya kami. Pagkatapos, siya yung kukuha ng produce. Magandang presyo. Hindi siya yung presyo na kasi pag nagtatanim kami ng pechay, kung minsan 10 pesos ang per kilo. Parang binabarat ko. Yun ang problema ng farmer yung sa marketing. Nakita ko parang may alaga kayong bibi doon. Meron. Sa harapan. Yan. Meron. Yan o, ibe. So meron yung free-range chicken, Lapit mo dito. may goat. Kaya pa ng goat dito? Hindi siya nagkakasakit? Namamatayin kami. Pero yung hindi naman ganun kalaki yung mortality. Diyan may rabbit. Puntahan niyo sila, Amazing View. Doon kayo magkapagkwentuhan kasi sila yung among the resorts ng buong Laguna. Sila laging nananalo. Amazing. Amazing View sa Mabitak. Ganda rin ang panila. Mabitak. Di ba, nung pagbaba mo na, di ba? Going pabalik ka doon. Di ba may rice field na flatland. Tapos biglang aakyat ka. Pag akyat mo, andun yung Amazing View. Right? Left. Ano po? Left. Right. Mm. Tama, right. Right. Pag galing ka dito, oo. Pag galing dito, right? Mababait po sila. Ilang beses po sila napunta na feature? Yun ba yung taga-Canada? Hindi po, yung Yung president president ng ng KBP, yung kabisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Yung president, mabait. Mabait, Kasi sir. ma'am, yung white. Mabait nila, down to earth. Napaka down to earth nila. Part ng mga best practices nila. Sabi nila, just let us know kung kailan na ready yung farm mo. Ang problema, hindi na tuloy. Hindi naman negligence ng tao. Hindi. Negligence din. Oo eh. And climate. Oo. Hindi ako sa climate eh. Kasi merong yung sa UP. May kapitbahay ka. No, sa UP. Meron dito May sa UP na nagtanim. may study ang UP. Dito mismo sa farm. Yung Nag-work. may kubang. May mga bunga. May mga bunga eh. Kaya kasi ang pakiram ang tingin ko tanim nila, goodbye. Bahala ka na. Totoo. It's a common problem ng farm owners. Lalo na kung ang owner wala. Wala. Yeah. Totoo yan.
Totoo. Iisa naman ang storya ng ano eh. Ng nangyari. Dati, no? Isa pa. Worse, ang tingin nila, The design marami naman pera yan. Gano'n ang tingin nila. Sa amin, dollar naman ang madala eh. Ito si Jennifer. Ito, Siya yung yan, 16 years old pa lang siya. Nasa amin na, no? yan. Siya yung Grabe. nagdalaga ng mga anak ko. Morena Beauty, ganda ah. Ha? Ganda daw? So noon, kasama ko yan sa pagkakayod ng 16 years ng buko. Kasi nag-supply kami nag-supply kami ng buko juice, Sa mga school. mga juice sa mga schools. Mga sideline. Yung mga Goldilocks products na iaano namin sa mga school din. Kasama yun, may juice, orange, ano. Lahat ng negosyo yata sinubukan namin. May 911 lang. Kami din naman, meron kami negosyo. 10 ata. Ayun. May get. So dati ako, sa marketing ako sa Solid Wings no. So, yung Soen kliyente ko yun eh. Sorry. Store yan, steak. So, kumukuha kami ng panty noon, binibenta din. Boy, pang soon mo yun, Oo nga, malakas Pero sila. hindi na sila ganun kasi Hindi na nakain. ganun, hindi katulad nun. Hindi na. Affected din sila ng imported. Imported RTW. Grabe ang lakas yan noon, 90s. Lakas-lakas pa niya. Oo. Yun, malakas. Yung panahon na Grabe yun. yan. Laki ng kuha nila ng kaya na. Sabi nung may-ari noon kung kaya mo ibenta yung panty, kahit anong produkto, kaya mo ibenta. Okay. Yung Monterrey noon maganda. Maganda. Actually, kami, model store kami dati. So, pag may mga... Saan po yung branch nyo dati? Kanlubang. Sa Kanlubang, yun ang malakas. Malakas Okay. yun. Then, yung isa sa Kabuyao. Hindi yung kabuyo, hindi hindi kalakas. Kanlubang. Pero okay lang. Kanlubang kasi ang Anong, dami- bakit po malakas? Yung mga planta. Ano yun eh? ng- San Miguel yung mga Country yun eh. catering. Yung mga... Yung mga planta na, yung mga kantin nila. Oo. At saka ilang factories ang San Miguel doon di ba? Yung metal closure, meron pang So, kilala nila yung Monterrey. Kaya pinapatronize nila. San Miguel eh. Oo. San Miguel. Ang dami niya pa yung negosyo. Patol water, nagganyan na rin kami. Ang pautang. Nung nagkaroon ng yung 911, yung sa New York yun, doon, bagsak. Bumagsak ang New York. May pautang. Ano pa rin kami, Woodworks, Sash Factory. Maganda din po yan. Maganda din siya nung simula. umpisa, maganda. Sa So, one time, nagpagawa kami ng cabinet yung sa may, saan yun? Carmona. Doon sa, bago pumasok kasi yung sa expressway, may mga woodworks doon sa tabi ng ng highway. So, nagpagawa ko doon. Pagkatapos nung dineliver sa amin, in-offer nung may-ari. Sabi niya, bilhin mo na yung ko. Sabi ko, anong mahal ko naman dyan sa woodworks, sabi ko. Then, binalik-balikan niya ako ng linggo-linggo So, sabi ko, subukan ko nga to. Then, merong isang kontratista na kumukuha sa amin, naipon yung utang niya umabot ng mahigit 1 million. So, sabi niya, nahirapan ako magbayad sa'yo, sabi niya. Gusto mo, tulungan kitang makakuha ng franchise ng Monterrey. Pumayag kami. So doon na nag-start yung Monterrey natin. So parang nagkabit-kabit na siya. parang hindi naman nagalaw. Kumain pa kami. Parang Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.
Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.